Ang unfair naman ng buhay. Hindi na napigilan ni Savvy ang sarili. Magkahalo sa kanyang katawan ang galit, inis, lungkot at pagkawala ng pag-asa. Nakatapos naman ako ng pag-aaral Bakit walang tumatanggap sa akin? Giit niya sa sarili. Naglalakad siya sa gilid ng daan. Wala siyang alam kung saan na ang kanyang narating. Huminto siya saglit. Napahilamos sa kanyang muka at inayos ang buhok. Sumigaw si Savvy ulit. Sa langit na siya nakatingin, pero nang bumaba na ang kanyang paningin at makita ang isang karatula, ay biglang bumangon sa kanyang damdamin ang pag-asa. OMG! Baka ito na yun! Binasa pa niya ang karatula. Maid? Oh, mag-a-apply ka dito? Nagulat si Savvy na may nagsalita sa kanyang tabi. Agad niya itong tinignan mula ulo hanggang paa. Maid ka ba dito? Tumango ito habang ngumiti. Pasok ka kung mag-a-apply ka. Napaisip agad si Savvy kung ipagpatuloy ba niya ito. Ngunit sa mga inaplayan niya ay talagang ni isa walang tumanggap sa kanya. Wala pa kayong nakuha? Tanong ni Savvy. Tumawa ng mahina ang maid. Kanina pa inilagyan yan. Pinalagay ng amo namin. Tumango si Savvy. Mabait ba ang amo mo? Dahil sa kanyang tanong ay napatitig sa kanya ang maid. Mabait naman. Mabuti na lang talaga. Tugon nito. Kumunot ang kanyang noo. Anong mabuti na lang talaga? Naging kakaiba ang ekspresyon nito sa muka. Mag-apply ka na lang para malaman mo. Pumasok na ito sa loob. Nagdalawang isip si Savvy. Inisip niya baka isang aswang ang magiging amo niya o sobrang sama ng loob. Bumuntong hininga siya. I will try this one. Bulong niya sa sarili. Kaharap na ngayon ni Savvy ang kanyang magiging amo. Hindi niya alam kung bakit nakashade ito. Nagtataka siya dahil nakatitig lamang ito sa pader. Good morning, sir. Bati ni Savvy. Hindi man lang lumingon sa kanya ang lalaki. Wala man lang pagbabago sa ekspresyon ng mata nito. Maupo ka na. Utos ito. Agad naman siyang sumunod. Mag-apply po ako bilang maid. Wika ni Savvy. Nahihiya pa siyang sabihin yon dahil hindi naman siya sanay sa gawaing bahay. Name. Tugon nito. Kumunot ang noo ni Savvy. Ngunit nawala rin yon. Nagtataka na siya kung bakit hindi man lang tumingin ang lalaki sa kanya. Savvy Martinez. Tugon ni Savvy. Titig na siya sa lalaki. May naisip na rin siyang gustong sabihin dito o itanong man lang. Here is my resume. Muli niyang wika. Naghintay si Savvy na bumaling ang paningin nito. Inilagay niyang resume. Kapag kuwan ay biglang tumawa ng malakas ang magiging amo niya. May sayad ba to? Bulong ni Savvy sa kanyang sarili. Bulag ako, babae. Hindi ko mababasa ang resume mo. Paliwanag dito. Dahil sa nalaman ni Savvy ay napatayo siya at natuod agad sa kinatatayuan. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Sorry po. Paghingi ng kapatawaran habang nandoon pa rin ang hindi pagkapaniwala. Para masigurado ni Savvy na hindi talaga ito nagbibiro lang, ay iniwas-hiwas niya ang kanyang kamay sa harapan nito. Bulag nga siya. Bulong niya ulit sa sarili. Gusto ko lang malaman kung bakit naisipan mo mag-apply dito. Pagsasalita nito. Ang hirap naman pala makipag-usap sa bulag. Giit ni Savvy sa kanya sarili. Tumikim ng mahina si Savvy bago sumagot. Mahirap po kami. Nangangailangan po ako ng pera para sa pantustos ng aking mga kapatid. At ayaw ko magutom sila. Pagsisinungaling niya. Kahit ang totoo naman talaga ay wala siyang kapatid at tinaboy talaga siya ng kanyang sariling mga magulang dahil lamang sa isang kasalanan. She could not say it. Marunong ka ba ng mga gawaing bahay? Tanong ng lalaki. Sa puntong yun ay gusto ni Savvy na malaman kung ano ang pangalan nito.
Hindi man lang kasi nakalagay sa desk nito. Marunong po. Marami po akong alam sa trabahong bahay. Pagsisinungaling niya. Kahit naman kasi pagluluto ay hindi niya kaya. Kinatitigan ulit ni Savvy ang mukha ng magiging amo. Doon lang din niya napagtanto na sobrang gwapo pala nito. Ngunit hindi niya alam kung tunay ba itong mabait. Kung ganoon, hire ka na. Simpleng imporma nito. Sa puntong yon ay gusto ni Savvy na sumigaw sa saya. Pinigilan na lamang niya ang sarili. Abot hanggang tenga ang kanyang ngiti. Maraming salamat po, saad niya. Magsimula ka na sa araw na ito. Pumunta ka sa kusina at paglutuan mo ko ng alam mong masarap na pagkain. Make it delicious. It's a test kung ayaw mong ma-fire ako agad. Mahabang imporma nito. Natigilan na lamang si Savvy. Savvy, ano ba itong pinasok mo? Kinatitigan niya ang kanyang amo. Sobrang gwapo naman ito. Sige po, nauutal niyang sambit. Hindi na niya agad alam kung ano ang gagawin. Lumabas ka na dito. Singhal nito. Natuod ulit saglit si Savvy. Hindi naman pala mabait. Mabuti nga at bulag. Nagmadali na siyang umalis. Hinanap muna ni Savvy ang maid kanina. Nang mahanap niya ito ay agad siya nagtanong. Alam mo ba kung saan ang kusina dito? Sobrang laki kasi ng bahay na to. Reklamo ni Savvy. Sasamahan na kita. Ano pala pangalan mo? Tanong naman ng maid. Savvy, tanging sagot niya. Ako naman si Reka. Matagal na ako dito. Kaya kung ako sa'yo ay mag-ingat ka kay sir. Babala nito. Dahil sa sinabi ni Reka ay nakaramdam na agad siya ng kaba. Bakit naman? Hindi na siya makapigil na itanong kung bakit. Akala mo lang talaga mabait ang amo natin. Sa una lang siya mabait, paliwanag nito. Tumango si Savvy dahil naranasan niya yung kanina lang. Bakit pala nabulag si sir? At ano pangalan niya? Sunod-sunod yung tanong. Huminto sila. Michael Saavedra. Hindi ko alam kung bakit nabulag si sir. Nagising na lang ako na bulag na yan. Isang buwang yang hindi umuwi dito. At nung umuwi, bulag na. Kumunot naman agad ang kanyang noo. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Nang nasa kusina na sila ay doon lang siya sumagot kay Reka. Baka nagpapanggap lang siya? Mapag-usisa siya. Nakibit ang balikat ni Reka. Ano palang kailangan mo dito sa kusina? Tanong nito. Natigilan siya dahil nakalimutan niya agad ang utos ito. Sa minutong yon ay nahihiya siya na sasabihin kay Reka. Kaya napabuntong si Savvy. Tumingin siya kay Reka. Tumikim si Reka sa kanya. Ano bang kailangan mo dito? Peke siyang ngumiti. Actually, inutusan ako ni Sir Michael na magluto. Kaso lang. Anong kaso lang? Muling bumuntong hininga si Savvy. Mabilis niyang ipinikit ang mga mata bago nagsalita. Hindi ako marunong magluto eh. Dahil sa kanyang sinabi ay malakas na tumawa si Reka. Tumitig lamang si Savvy dito dahil wala namang nakakatawa sa sinabi niya. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Reklamo niyang tanong. Huminto na si Reka at tumitig ito sa kanya. Sigurado ka talagang hindi ka marunong magluto? Kahit sino naman talaga ay mag-aakalang magaling siya sa mga gawaing bahay. Tumango si Savvy. Hindi talaga ako marunong sa mga gawaing bahay. Giit pa ni Savvy. Bakit ka nag-apply? Tanong ni Reka. Wala na talaga ako mapag-applyan eh. Walang tumatanggap sa akin. Paliwanag naman ni Savvy. Paano namang walang tumatanggap sa'yo? Nagtataka rin si Reka. Sa puntong yon na hindi niya talaga alam kung ano ang ipapaliwanag. Taga-apply ko. Pagkasabi ko agad sa pangalan ko, ay hindi na nila agad ako tatanggapin. Paliwanag niya. Si Reka naman ay biglang tumitig sa kanya. Kaya pala pamilyar ka sa akin. Napagtanto nito.
Kumunot ang noo ni Savvy. Ano ang ibig pa sabihin? Nag-viral ka yata nitong nakaraang linggo? Imporma nito. Walang alam si Savvy tungkol doon simula noong naging grounded siya. Kahit 28 na siya ay kinuha ng kanyang mga istriktong mga magulang ang mga gadget niya. Kumunot agad ang noo ni Savvy. Nag-viral ako? Dapat ba ako magsaya? Sunod-sunod niyang tanong. Ngunit umiba ang expression sa mukha ni Reka. Nagtaka na talaga siya. Laman sa internet ang pangalan mo at isang bilyonaryo na hindi pa nakikilala na nakipag one night stand sa'yo. Imporma nito. Naipikit ni Savvy ang kanyang mga mata dahil akala niya walang makakaalam nun. Napaupo muna siya sa upuan at napatampal sa kanyang noo. Nang dahil dyan, ay naging kontrabida na lamang sa buhay ko ang mga magulang ko. Sabi niya. Hindi ko na lang sana kinuwento sa'yo. Giit ni Reka. It's okay. Malaki naman talaga kasalanan ko. Tugon naman niya. Magsasalita na sana si Reka ay biglang pumasok si Michael. Automatic na ang wheelchair nito kaya kahit hindi ito nakakakita ay nakapunta ito sa kung saan bahagi ng bahay. Savvy Martinez, di ba inutusan kitang paglutuan ako? Nasaan na? Inis agad ang binungad nito. Napatitig si Savvy kay Reka. Kumibot-kibot ang kanyang bibig. Sorry sir, hindi pa ako nakapagluto kasi nawala ako dito sa loob ng bahay niyo. Pagdadahilan niya. So, kasalanan ko pa? Inis pa nitong tanong. Kumunot ang noo ni Savvy. Mabuti na lang talaga ay hindi nito nakikita ang kanyang ekspresyon. Mabuti na lang talaga bulag ang isang to. Giit ni Savvy sa kanyang sarili. Magluluto na po ako agad. Maghintay lang po kayo. Imporma niya dito. Tumalikod na agad si Michael na walang paalam. Ganyan talaga yan. Bulong ni Reka sa kanya na makalapit ito. Akala ko mabait. Bumulong na rin yan. Asap! Sigaw ni Michael na nasasalas na. Nagitian silang dalawa ni Savvy. Matutulungan mo ba ako magluto? Ang boses si Savvy ay may dalampasang awa. Tumango si Reka sa kanya. Tuturuan kita. Ngumiti naman si Savvy. Natapos ang kanyang pagluluto ay nagpasalamat siya kay Reka. Kahit papaano ay marunong na siya kung ano ang uunahin. Sir, nandito na pang pagkain niyo. Imporma niya na makapasok na siya sa loob ng kwarto. Huwag kang tumingin sa akin. Sigaw na babala nito. Ngunit huli na ang lahat dahil nakita ni Savvy ang kanyang amo na nakahubad habang nasa wheelchair. Hindi rin niya maiwasan ang pagtitig sa ari nito na kahit hindi pa nakatirik ay sobrang laki na. I'm sorry po. Paghingingin na paumanhin. Mamboboso! Sigaw nito. Kumunot ang noo ni Savvy. Hindi po kita tinignan. Alam niyang isang kasinungalingan lamang yun dahil nangyari na yung kanina pa. Alam kong nakatingin ka sa akin. Hindi na pinatapos si Savvy ang kanyang amo. Mabilis na siyang umalis. Mabuti na lang talaga ay nailagay na agad niyang pagkain nito sa maliit na lamesa. Nasa sala si Reka at nadatnan niya si Savvy na humahangos. Ayos ka lang? Tanong agad nito. Nag-thumbs up siya dahil hindi niya pa makuha ng maayos ang kanyang hininga. Ano ba nangyari at tumahangos ka? May problema ba? Umayos sa muna si Savvy. Nang mabawi na niya ang kanyang hininga ay tumitig siya kay Reka. Nakita ko si Sir na nakahubad habang nagpipihis siya. Paliwanag niya. Hindi rin makapaniwala si Reka. Patay! Sure ako na magagalit niya sa'yo. Bakit naman kasi hindi ka kumatok? Inayos ni Savvy ang kanyang buhok. Nakabukas na kasi ang kwarto ni Sir, kaya pumasok na ako. At saka, malay ko ba na magbibihis pala siya. Bumalik ka na lang doon at pag-sorry sa kanya. Utos si Reka. Nakapag-sorry na ako kanina. Giit ni Savvy. Pero kinurot ni Reka ang kanyang tagiliran. Pumunta ka na doon at baka magalit pa siya sa amin.
Wala na siyang magawa. Nang nasa harapan na siya ng kwarto nito, ay kumatok na muna siya. Pasok! Sigaw ni Michael. Savvy composed herself. Sino ka? Tanong nito. Tumikim muna si Savvy. Savvy po, sir. Gusto ko lang po humingi ng kapatawaran. Narinig niya ang pag-tss nito. Huli na ang lahat, Savvy. Kung ganoon, I will punish you. From now on, you will be my personal maid. Lahat ng iuutos ko ay susundin mo. You like it or not. Sa puntong na proseso yon, sa kanyang utak ay talagang naramdaman ni Savvy ang kilabot. Po? Hindi naman siguro parte yun sa aking trabaho? Reklamo niya. Tumawa si Michael lang malakas. Babayaran kita ng 500,000 kada buwan. Alam ko na nangangailangan ka ng pera. Nagulat si Savvy. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. At mas lalaki pa ang ibabayad ko. Depende sa ipapatrabaho ko. Patuloy pa nito. Napatitig na lamang si Savvy sa gwapo nitong muka. She really needed money. Kaya mabilis na nag-isip si Savvy. Wala na akong magagawa pa. Saad niya sa kanya sarili. Ang 3 araw ni Savvy ay ginugol niya na parang alipin ng kanyang amo. Kahit napapagod na siya ay sige pa rin dahil kailangan naman niya ng pera. Savvy, ahitan mo nga tong balbas ko. Utos ito. Kakatapos pa nga niyang malaban ng brief nitong mababaho ay talagang inutusan na agad siya. Napabuntong hininga na lamang si Savvy. Umakting din siyang sinusuntok niya ito sa harapan. Kuha lang po ako na pang-ahit, tugon naman ni Savvy. Pagkatapos ay sinigurado talaga ni Savvy na maayos niyang maahit ang balbas ito. Kinakabahan man siya ay pinigilan talaga niya ang kamay nang manginig. Natatakot din si Savvy na dumikit kahit man lang katiting ng kanyang balat sa balat ni Michael. Pagkatapos mong ahitan ng balbas ko, ay i-massage mo ko. Imporma nito. Muntik na madiin ni Savvy ang pag-ahit sa balat nito. Napamura na lamang siya sa kanyang sarili. Sige po, tugon na lamang ni Savvy. Ilang minuto ang lumipas ay talagang naghubad na ito agad ng damit. Napakagat ng labi si Savvy. Aminin man niya o hindi, masarap talaga sa mga mata ang abs ng kanyang amo. Sayang lang nabulag ito, sabi niya sa kanyang sarili. Dumapa na si Michael sa kama nito. Ihanda ko po muna ang mga massage kit, imporma niya. Mabilis siyang umalis ang kwarto. Hinanap niya agad si Reka para tanungin kung ano ang gagawin sa pagmassage ng kanyang amo. Huwag masyadong mabilis. May nakalagay naman na label na mga kit kung anong uunahin. Basahin mo na lang, paliwanag dito. Tumango lang siya. Nang makabalik na siya sa kwarto ay nakadapa pa rin ang amo sa kama. Bakit ang tagal mo? Inis itong tanong. Mahinang bumuntong hininga si Savvy. May nakalimutan lang po ako. Narinig niya ulit ang pag-tss nito. Ayusin mo ang pagmassage sa akin. Utos ito. Kung pwede lang sana talagang bugbugin ang likuran mo, ay gagawin ko na agad talaga. Giit niya sa kanyang sarili. Nagsimula na lang siya magmasahe. Hanggang sa 3 oras na lumipas, ay naramdaman na niyang nakatulog ang amo. Nakakapagod. Reklamo niyang mahina nang umupo siya sa kama. Ano sabi mo? Mabilis na natuod si Savvy sa kanyang kinaupuan nang marinig yun. Wala po. Tapos ko na po kayong imasahe, sabi niya agad. Umalis ka muna. Utos ito. Nagmadali na siyang umalis nang matapos siyang kunin ang mga massage kit. Pinuntahan niya agad si Reka na nagdidilig ng mga halaman. Tapos ka na? Tanong agad ni Reka. Tumango si Savvy. Napapagod na talaga ako. Mabuti na lang nandito ka para matanong ko kung ano ang mga kailangan kong gawin. Tumigil sa pagdidilig si Reka.
Naiintindihan naman kita. Kapag tumatagal, masasanay ka rin. Sa una lang talaga yung mahirap. Napatitig na lamang si Savvy sa halaman. Kung hindi lang talaga ako naglayas at naglasing ng todo, ay baka hindi ito nangyayari sa akin. Marami talagang pagsubok ang buhay, Sav. Hindi ko man alam kung anong klaseng buhay na mayroon ka. Naniniwala ako na kaya kang makapag-adjust. Paliwanag ito. Doon lang napagtanto ni Savvy na matalino naman talaga si Reka. Hindi lang talaga nahalata. Siguro nga, kailangan ko lang talaga maniwala sa sarili ko. Hinawakan ni Reka ang kanyang kamay. Naniniwala ako na kung ano man ang problema mo ay malalampasan mo. Wika nito na titig sa kanya. Magsasalita na sana si Savvy ay bigla niyang narinig ang ring. Kailangan yata ako ng amo natin. Mabilis na siya nagpaalam. Bago pa man pumasok si Savvy sa kwarto ay nagpunas muna siya ng kanyang luha. Hindi na kasi niya napigilan ang kanyang luha noong tumalikod na siya kay Reka. Sir, ano pong kailangan niyo? Tanong niya agad. Mas nanigas ang kamo ni Savvy dahil talagang nakaramdam na siya ng galit dito. Kanina pa ako tawag sa iyo. Saan ka ba galing? Nagtataka si Savvy kung bakit. Nakaupo na agad ito sa wheelchair. Sa pagkakaalam ni Savvy ay nasa malayo ang wheelchair nito. Pero hindi na lamang iyon inintindi. Kinausap ko lang po si Reka sa hardin. Pagdadahilan niya. Magbihis ka dahil pupunta tayo ng restaurant. Imporma nito. Mas lalo siyang natuod sa kanyang kinatatayuan. Ngayon na po ba? Tanong niyang hindi makapaniwala. Tumango ito habang nakakunot ang noo. Magbihis ka na. Utos ito. Tumalikod na si Savvy. Malay ba niya kung ano ang nangyayari sa kanyang amo? Siguro may makipagkita dito. Nang matapos na siyang magbihis, ay umalis na agad siya ng kanyang kwarto. Hanggang sa nakita niya si Michael na nakaupo sa wheelchair. Gwapong-gwapo ito sa suot nitong long sleeve at naka-short lang. Savvy! Sigaw nito. Nandito na po ako! Tugon ni Savvy. Mabuti naman. Lumabas na tayo. Imporma ni Michael. She pushed the wheelchair. Na makapasok na sila sa kotse ay nandoon na rin pala ang driver. Sa Brokeback Restaurant tayo. Agad na umandar ang kotse. Ipinikit muna saglit ni Savvy ang kanyang mga mata dahil gusto na niya matulog. 30 minutos ang lumipas ay narinig na nila ang Brokeback Restaurant. Gumising ka na! Agad nagising si Savvy. Sorry po, nakatulog ako. Pagpapaumanhin ni Savvy. Hindi sumagot si Michael sa kanya, bagkus lumabas na ito ng kotse habang tinulungan ni Kyle. Savvy, maghanap ka na ng table. Utos ito. Mabilis siyang pumasok sa loob ng restaurant. Naghanap na agad si Savvy ng table pero hindi siya makapaniwala na ang mga taong nandoon ay panay ang tingin sa kanya. Ano problema ng mga taong to? Giit niya sa kanyang sarili. Umupo na siya sa bakanting table. Sumunod naman sa kanya ang dalawa. Na makaupo na ang mga ito ay agad na lumapit sa kanila ang mga waiter. Nag-order na agad si Michael. Pero hindi pa rin sanay si Savvy na pinagtitingin na sila ng mga tao. Kung pinagtitinginan ka ng mga tao, huwag mong pansinin ang mga yan. Giit ni Michael sa kanya. Napatingin siya kay Kyle pero tumingin ito sa ibang direksyon. Matapos na dumating ang mga pagkain ay tahimik na silang kumain. Saglit din ay nag-excuse naman si Kyle. Tumikim sa Savvy. Thank you po, sir. Dahil kanina patapos itong kumain, si Kyle ang nag-assess. Ay diretso lamang ang tingin nito. Nakashade din ito, pero para bang nakatingin ito sa kanya. Naramdaman ni Savvy na kinatitigan siya nito ng husto. Bulag nga siya, Savvy! Giit niya sa kanyang sarili. Huwag kang mag-expect na kahit na ano.
Natigilan si Savvy sa kanyang kinaupuan. Kumunot ang kanya noo na para bang nakikita talaga nito ang kanya mga ginagawa. Hindi po ganoon ang ibig ko sabihin. Depensa naman ni Savvy. Magsasalita na sana si Michael ay dumating na si Kyle. Umuwi na tayo. Imporma ni Michael. Agad na silang nag-ayos. Nang nasa mansyon na sila, ay mabuti na lang na nagpahinga ang kanyang nakakabwisit na amo. Sav, wala kang ibang gagawin ngayon? Tanong ni Reka sa kanya. Kanina pa niya ikinuwento kay Reka na sinama siya sa restaurant. Hindi talaga ako makapaniwala na sinama ka ni Sir. Giit nito. Tumawa ng mahina si Savvy. First kasi niyang ginagawa yan eh. Patuloy pa nito. Nalaki ang mga mata ni Savvy nang marinig yun. First time? Paninigurado niya. Tumangutango si Reka. Walang naging girlfriend niyang si Sir. Hindi makapaniwala si Savvy. Sa gwapong niyang yun? Pero naisip din siya na bulag ito. Baka isa yun sa problema. Kaso lang ay natahimik si Savvy nang maalala niya ang nangyari kanina. Reka, paano kung nagpapanggap lang pala na bulag yang si Sir Michael? Mapag-usisa talaga si Savvy. Nagkibit ng balikat si Reka. Hindi ko naman masasabi na nagpapanggap yan kasi noong unang personal niyang maid ay talagang nahirapan sa kanya. Tumango si Savvy. Talagang pinahihinalaan niya ang amo. Naramdaman ko kasi na parang nagpapanggap siya. Giit pa ni Savvy. Para saan naman? Tanong naman ni Reka. Malay mo. Natatawa na lamang si Savvy. Napabuntong hininga na lamang si Savvy. Inalaling niya ang mga mata ni Michael sa ilalim ng shade nito. Pumikit-pikit kasi ang mga pilikpata nito at titig na titig sa kanya. Wala ba naging kafling lang yan si Sir? Hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. 10 taon na ako dito, Sav. Nung 15 pa lang yan, ay hindi rin naman marunong niya maligaw. Kaya wala talaga. Paliwanag ni Reka. Natahimik silang dalawa. Hanggang sa gumabi, ay hindi pa rin mapalagay si Savvy na totoong bulag ang kanilang amo. Sa kanyang kama, napatitig siya sa kisame. Kailangan ko malaman na bulag ka ba o hindi. Sabi niya sa sarili. 1 buwan ang mabilis sa lumipas. Nakapag-adjust naman na kaunti si Savvy, pero ang hindi niya kaya may adjust ay ang kanyang pasensya para sa kanyang bulag na amo. Savvy! Naipikit na naman ni Savvy ang kanyang mga mata. Ngayong araw, higit pa sa 20 siya nitong tinawag. Siya lang din kasi ang natirang maid dahil nag-day off ang mga ito. Ano na naman ang kailangan ng visit na to? Gigil niyang bulong sa sarili. Na makapasok na siya sa kwarto nito ay bumalik sa dating ekspresyon ang kanyang muka. Ano po kailangan niyo? Tanong niya agad. Diretso lang ang tingin nito. Kinatitigan din ni Savvy ang mga mata nito. May naisipan si Savvy. Mahina siya lumapit sa amo. Dahil nakaupo ito sa wheelchair ay yumuko siya para magtapat ang kanilang mga mata. Kinatitigan niya talaga ito. Kung bulag ka nga, alam kong hindi mo ko makikita. Nag-bless siya sa harapan nito. Nag-monkey face din siya. Ngunit nagulat siya na lumihis ang ulo nito sa kabilang direksyon at napakagat ng labi. Umalis ka na, Savvy. Sumakit ang labi ko. Kunin mo nga ang medicine kit. Utos ito. Nagtataka na talaga si Savvy sa mga nangyayari. Pagkatapos siya magkuha ng medicine kit at pumunta sa kwarto nito, ay may naisipan pa siya. Umalis ka na, Savvy. Utos ito. Pero isinarado lamang niyang pintuan. Bahala na. Giit niya sa sarili. Unti-unti niyang hinubad ang kanyang mga damit. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon nito. Dahil naman ay diretso lang ang tingin ni Michael kung saan nakatayo si Savvy, ngunit nagulat siya nang bigla itong tumalikod.
Nagkukunwari lang ba siyang hindi niya ako nakita? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagbihis na ulit si Savvy at mabilis sa umalis. Nasa kanyang kwarto si Savvy. Nag-iisip pa siya ng kanyang gagawin para malaman talaga niyang hindi bulag ang kanyang amo. Lasingin ko na lang kaya siya? Tanong niya sa sarili. Napagtanto ni Savvy na mamayang gabi pa uuwi ang mga maid kaya kumuha na lamang siya ng mga inumin sa bar at uminom siya. Namiss ko to, sambit niya. Anong na-miss mo? Napasigaw si Savvy nang marinig niya yon sa kanyang likuran. Agad siyang bumaling ng tingin at nakita niya si Michael na nakaupo sa wheelchair. Sir, ano pong ginagawa po ninyo? Nahihiya at kinakabahan niyang tanong. Nagiinom ka ba? Nagtanong din ito. Hindi naman niya nakikitang ginagawa ko. Hindi po, nagdilinis po ako. Pagsisinungaling niya. Wala namang naging kasunod na salita, kaya napaisip si Savvy na hindi nga siguro ito nagpapanggap. Kinuha ni Savvy ang bote ng wine, tinungga niya ito. Savvy, paglagyan mo nga ako ng wine. Mabilis siyang inilagay sa counter ang bote. Anong wine po ang gusto niyo? Tanong ni Savvy. Kahit ano, basta yung mamahalin. Tugon nito. Agad na kumuha si Savvy. Nagsali na siya sa wine glass. Ito na po. Nilagay niya sa kamay nito ang wine glass. Pero bago uminom si Michael ay tumingin ito sa kanyang direksyon. Alam niyang naririnig dito ang kanyang boses, kaya alam nito kung nasaan siya. Mag-inom tayo. Imporma nito. Napangiti si Savvy. Kapag inuman na, ay hindi niya tatanggihan ito. Sige po. Tugon niya agad. Nagsimula na silang mag-inom. Sa puntong yon, kakaiba ang kanyang naramdaman. Parang may mali talaga sa bawat galaw ng kanyang amo. Hanggang sa naubos na nila ang isang malaking bote at tumama na ng husto sa kanyang katawan ng alak. Lasing na yata ako, sir. Reklamo niya dito. Napaupo si Savvy. Naiinitan na rin siya sa kanyang suot. At nang matignan din niya ang kanyang amo, ay mas lalo lamang siyang nakaramdam ng init. Pigilan mo sarili mo, Savvy! Giit niya sa sarili. Nalasing na rin yata ako. Imporma naman ni Michael. Itulak mo nga ako papunta sa kwarto. Hindi na nagsalita pa si Savvy. Kahit nahihilo na siya, ay tinulak na lamang niya ang wheelchair. Hanggang sa nasa kwarto na sila ng second floor, ay aalis na sana siya, ay biglang nagsalita ang amo. Tulungan mo akong tumayo. Utos ito. Napabuntong hininga si Savvy. Nahihirapan na nga ako dito. Magpapatulong ka pa. Wala na siya magawa pa. Nang magkadikit ang kanilang mga balat, ay parehas silang napahinto ni Michael. Bigla itong tumingin sa kanyang mga mata. Isang bagay na labis siyang ikinagulat. Sa puntong yon, ay para bang may makukulit na enerhiya ang pilit na magpagana sa kanya. Savvy. Nabanggit nito ang kanyang pangalan. Magkatigtigan pa rin silang dalawa. She could not resist it. Hindi maigalaw ni Savvy na maayos ang kanyang katawan. Namalayo na lamang niya ang kanyang sarili na pumikit ang mga mata. Naramdaman niya ang mainit na labi ni Michael sa kanya. Sir, sambit ni Savvy na magkaroon ng uwang ang kanilang labi. Ngunit walang lumabas na salita sa bibig nito. Alam ni Savvy na isang mali ang susunod na mangyayari. Kinabukasan ay nagising si Savvy dahil sa sinag ng araw at sa bigat ng isang kamay na nakahawak sa kanyang dibdib. Nang matignan niya kung sino ito, ay sumigaw na siya. Ah! Sobrang lakas ng kanyang sigaw at dahil doon ay nagising na rin si Michael. Savvy, bakit ka nandito sa aking kwarto? Tanong agad nito. Diretso lang ang paningin nito sa kabilang direksyon. Kumibot-kibot ang mga labi ni Savvy. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Masakit ang kanyang ari at ganoon na rin ang kanyang ulo.
May nangyari ba sa atin, sir? Nahihiya niyang tanong. Mabilis siyang umalis sa kama dahil unti-unti nang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa kanilang dalawa. OMG! Mayroon nga! Nakita niya kasi ang dugo sa bedsheet. Nirape mo ko? Tanong niya sa kanyang amo. Kumunot ang noo nito na diretso pa rin ang paningin. Anong pinagsasabi mo dyan? Naglasing tayong dalawa at nagkatabi lang. Walang nangyaring masama. Pero hindi siya naniniwala dito. She hugged herself. Hindi na rin mapigilan ni Savvy ang umiyak, kaya nagreklamo na agad siya. May nangyari nga sa ating dalawa! Gigil na siyang saktan ang kanyang amo. Napahilot na laman ng ulo si Michael. Mayroon nga. I'm sorry. Hindi ako nakapagpigil sa aking sarili. Sa puntong iyon, alam ni Savvy na huli na ang lahat. Pero bakit dinugo pa rin siya? Ngunit nang maalala niya ang nakita niya noon sa katawan ni Michael, alam na niya agad ang dahilan. This is so bad. Magre-resign na ako. Giit ni Savvy. No! Wala magre-resign! Singhal ni Michael. Ngunit hindi nagpapiga si Savvy. Umalis agad siya. Si Michael naman ay nagmadaling magbihis at umupo sa wheelchair. Nadatnan ni Savvy si Reka na kakatuksa na sa kanyang kwarto. Nang makita siya nito, naggaling sa kwarto ni Michael at nasa ganoong ayos ay nalaki ang mga mata nito. Nawala lang kami ng isang gabi. Hindi na niya ito pinatapos magsalita. Mamaya ko nang ikwento sa iyong lahat. Maliligo na muna ako. Paliwanag niya dito. Sa loob ng banyo ay panay ang tingin niya sa salamin. Hindi rin niya napipigilan ang kanyang luha. Lumabas siya ng banyo, mahigit 1 oras lang nakalipas. Nag-impake na rin siya ng kanyang mga gamit. Nang nasasala sa siya, ay nakita niya si Michael na maayos na nakaupo sa wheelchair. Nandito na po siya, sir. Imporma ni Kyle. Hindi ka aalis dito, Savvy. Singhal nito agad. Bumuntong hininga si Savvy. Total, aalis naman na ako. Aalis ako kasi hindi ko na po kaya ang pagod dito. Hindi ako sanay. Hindi ako nakakapahinga na maayos dahil parati kayo nag-uutos kahit gabi na. Reklamo ni Savvy. Hindi agad nakapagsalita si Michael. Since sapat na rin naman ang sweldo ko para makapagsimula. Patuloy pa niya. Narinig niya ang pagtawa ni Michael. Nakapagpirma ka ng kontrata, Savvy. Kailangan mo na 1 taon. Depensa naman ito. Magpapaterminate ako ng kontrata. Hiyaw naman niya. Tumawa ulit si Michael na para bang isang biro lamang ang kanyang sinabi. Bibigyan kita ng 10 million. Huwag ka lang umalis. Wika nito. Nakatingin ito sa kanya na para bang nakikita siya nito. 10 million? Huwag na lang. Depensa naman niya. Sige, umalis ka. Kapag nakaalis ka na, sisiguraduhin ko talaga na kahit tindera sa mga kalye ay hindi tatanggap sa iyo ng trabaho. Pagbabanta nito. Para may narinig na malakas sa bell si Savvy. Napabitaw na lamang siya sa kanyang bag. Alam ko kung saan ka galing, Savvy. Walang pakialam ang mga magulang mo sa iyo. Itinakwil ka nila. At ngayon, ako lang ang matatakbuhan mo. Singhal pa nito. Tumulo na lamang ang mga luha ni Savvy. Kahit anong punas niya, ay nagkukusa ang mga ito. Tumalikod na lamang siya at bumalik sa kanyang kwarto. Pwisit! Sigaw niya ng malakas. May kumatok. She let it in. Ikwento mo sa akin ang lahat, Sav. Makikinig ako. Pagsasalita ni Reka. She even hugged her tight. Bakit pa ganito ang mundo? Reklamo niya. Hinaplos-saplos si Reka ang kanyang likuran. Ganyan talaga. Minsan nararanasan natin ng ganito. Ano bang nangyari? Nagpunas muna siya ng luha.
May nangyari sa aming dalawa. Naglasing kasi kami kagabi. Hindi ko na alam kung anong nasa isip ko noong humalik siya sa akin. Hindi makapaniwala sa kanya si Reka. Gusto ko na talagang umalis eh. Sabi pa niya. Ilang minuto silang natahimik. Naikwento na rin niya ang lahat kay Reka. Reka comforted her. Pero natigil sila dahil kumatok si Kyle. Kakausapin ka raw ni Sir, Savi. Imporma nito. Nagtingin na silang dalawa ni Reka. Magiging maayos din ang lahat. Isang linggo na ang nakakalipas na may pagbabago sa kanyang mga araw na nagdaan. Savi could not pretend anymore. Talaga nagbago ang pakikitungo ni Michael sa kanya. Baka naaawa lang siya sa akin. Saad ni Savi sa kanya sarili. May kumatok sa kanyang pintuan. Makalipas ang ilang sandali. Kaya tumayo na siya. Ngunit nasurpresa siya nang si Michael ito. May ipapagawa po ba kayo? Tanong ni Savi agad. May mga bisita ako mamaya. Kung gusto mo makipag-celebrate, magbihis ka. A-attend din si Reka. Imporma nito. Hindi na nagpaalam na umalis si Michael. Naiwan si Savi na may simpleng ngiti. Simula kasi noong sinabi niya ang totoong dahilan kung bakit nag-apply siya bilang maid, ay naging medyo hindi na pala utos si Michael sa kanya. Makapagbihis na nga. Masaya niyang sambit. Nang matapos ay pinuntahan niya muna ang kwarto ng kanyang amo na baka may ipapagawa ito. Kumatok muna si Savi. Pumasok na agad siya, ngunit natigilan siya nang hubo at hubad si Michael habang nakatalikod. OMG! Sorry po! Mabilis siyang umalis. Pinuntahan niya agad si Reka. Nasa labas siya ng kwarto nito. Reka, nagbibihis ka na ba? Pinagbuksan muna siya ng pintuan nito. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang ganda mo naman! Nakangiti nito. Binobola mo lang ako eh. Bagay ba sa akin? Tanong niya dito. Fashionista ka pala? Ako yata magtanong sa'yo kung bagay ba sa akin ang suot ko? Tanging tugon ni Reka. Tinignan niya ito. Ang ganda mo. Simple lang pero malakas ang dating. Totoo ang kanyang sinabi. Ilang oras na ang lumipas ay maraming tao ang nagsidatingan. Tayo lang yata ang magkakilala dito. Bulong niya kay Reka. Nasa isang sulok sila, ngunit biglang dumating si Kyle. Kanina ko pa kayo hinahanap. Nandito lang kayo. Saad ni Kyle. Biglang nanginig si Reka habang nakahawak sa kanyang braso. May gusto kasi si Reka kay Kyle at ganoon din si Kyle dahil parehas niyang nakausap ang dalawa tungkol doon. Ang problema ay torpe si Kyle. Mag-inom lang tayo dito, sambit ni Savi. Ilang maraming minuto ang lumipas ay marami ng mga tao. Nag-announce na rin ng MC na magsisimula na ang event. Ano pala event ngayon? Tanong ni Savi. Tumungga siya ng champagne. Celebration yata, simpleng saad ni Reka. Namalay na lamang ni Savi na nagpalakpakan ang mga tao. Napatingin siya sa harapan kung saan naka-wheelchair si Michael. Ladies and gentlemen, to let us applause for the success of Mr. Michael Saavedra. Anunsyo ng MC. Tumingin siya sa LED. Nakita niya ang mga kumpanyang hawak nito at kasalukuyan nitong network. Napalunok ng laway si Savi. Sobrang yaman pala ng bulag na to. Giit niya sa kanyang sarili. Kaya pala parang barya lang sa kanya noong sinabi niyang bibigyan niya ako ng 10 million para lang manatili ako. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na sabihin iyon. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako kung bakit hindi ka hinayaan ni Sir Michael na umalis. Nagsalita si Kyle. Ilang araw din iniisip ni Savi ang tungkol doon. Baka may gusto na siya sa'yo, Sav. Kutsa naman ni Reka. Pabiro niya itong kinurot. Parati nga siyang galit sa akin eh.
O baka, nagpapapansin lang sa'yo. Kutya naman ni Kyle. Tinignan niya ng paggalit si Kyle na siyang tinawanan lamang nito. Pero, paano kaya kung gusto niya ako? Napatanong din siya sa kanyang sarili. Simula kasi noong may nangyari sa kanila, alam ni Savvy na may kakaiba na sa kanyang nararamdaman sa tuwing kasama niya si Michael sa kwarto nito. She could not deny the fact na may gusto siya dito. Kaso lang, hanggang kaya pa niyang itago ay talagang walang makakaalam. Hello. Pagsasalita ni Michael, napatitig na lamang si Savvy dahil kakaiba ang tono ng boses ito. Hindi siya makapaniwala na malamig pala ang boses ito kapag maayos na nagsasalita. Thank you so much for attending. Wala ang success na ito kung wala ang tulong niyo. And I will announce too that I will donate 50 million pesos to the 5 charities. Marami sinabi si Michael pero yun lamang ang pumasok sa isip ni Savvy. Hindi siya makapaniwala na may nakatago palang kagandahang loob si Michael. Nagpapakitang tao lang ba siya? Tanong ni Savvy. Tumawa ng mahina si Kyle bago nagsalita. Maraming beses na niyang ginawa yan. Kada buwan nga ay binibisita niya ang isang orphan na siya na ngayon ay nagpapatakbo. May dog shelter din niya si Sir. Hindi na napigilan ni Savvy ang ngumiti. Bakit ngayon ko lang po alam? Tinulungan niya din talaga ang pamilya ko sa probinsya. Pagsasalita naman ni Reka. Savvy thought that the 10 million was also a help from him. Kung ganoon, mabuting tao talaga ito. Bakit kaya siya parating galit? Tanong ni Savvy. Dahil yan sa kapatid niya na parating tumatawag at nangihingi ng maraming pera. Daniel Saavedra, ang spoiled brat itong kapatid. Paliwanag naman ni Kyle. Tumango na lamang si Savvy. Ang dami ko palang hindi alam. Nang matapos na ang celebration ay nalasing sila. Si Savvy ay sobrang lasing. Hindi din niya alam kung nasaan siya dahil pumasok na lamang siya sa kwarto dahil nahihilo na siya at gustong matulog. Kinabukasan ay nagising si Savvy dahil sa bigla may tumanday sa kanyang paa. Nang maidilat niya ang kanyang mga mata ay nalaki yon. Shit! Mura ni Savvy. Agad siyang tumayo. Wala namang masakit sa kanya, pero na matignan niya ang sarili at mapagtanto na wala siyang saplot, ay nalaki ang kanyang mga mata. Ah! Hindi na niya napigilan ang kanyang sigaw. Nagising din si Savvy. Hindi pwede! Savvy? Tanong ni Michael. Napatigal si Savvy. Nilapitan niya si Michael at pinagsuntok-suntok niya ito. Hindi nanlaban si Michael. Tumigil ka nga, Savvy. Papatayin kita kahit amo pa kita! Hiyaw niya ulit. Sinuntok niya sa mukha si Michael lang malakas. Shit! Malakas ang pagmura nito. Napagtanto ni Savvy ang kanyang ginawa. Agad siyang umalis ang kwarto. Pumunta siya sa kanyang kwarto para mag-impake. Aalis na talaga ako. Nang matapos ay agad siyang lumabas. Nadatnan niya si Reka na nagdidilig ng halaman. Nagulat ito sa nakita. Sav, saan ka pupunta? Nagtataka pa nito. Aalis na ako, Reka. Hindi ko na talaga kaya. Paliwanag niya dito. Magsasalita na sana si Reka ay umalis na siya. Mabilis siyang sumakay sa taxi at sa loob ng taxi ay umiiyak lamang siya. Kinabukasan ay nasa loob ng hotel room lamang si Savvy. Umiiyak siya parati dahil sa mga nangyayari. Ayaw ko na! Sumigaw siya habang nakabaon sa unan ang kanyang muka. Ang unfair! Panay lamang siya ng iyak. Ilang oras ang lumipas nang humupa ang kanyang pag-iyak at nagutom siya. Agad siyang pumunta sa dining area ng hotel. Kumain lang siya ng kumain. Pagkatapos ng kumain ay sasakay niya sana siya sa elevator ay bigla siya natigilan nang may humawak sa kanyang braso. Umuwi ka na. Naipikit ni Savvy ang kanyang mga mata
Ngunit dahil mabilis siyang na-recognize kung kanino boses yon, ay agad siyang dumilat ang mga mata. Sir? Hindi siya makapaniwala. Unti-unti niyang binalingan ito ng tingin. Umuwi ka na. Muli nitong pagsasalita. Tumitig agad si Savvy sa mga mata nito. Hindi ito na shade. Wala si Kyle sa gilid ito. Nakatayo ito na maayos sa kanyang harapan. Hindi ka bulag? Yun lamang ang kanyang gustong sabihin. Kumunot ang noo nito. I will explain to you. Umuwi na muna tayo. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Ngunit nakaramdam ng galit si Savvy. Ayaw ko! Bitawan mo ko! Humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. You will go with me. Mariin din ang boses nito. Nagpupumiglas na si Savvy ay siya ding paghila nito sa kanya palabas ng hotel. Bitawan mo ako! Sasama na ako! Kukunin ko lang mga gamit ko! Sigaw niya. Marami na talagang nakatingin sa kanilang dalawa. Tumahimik ka dyan! Singhal nito. Tumigil saglit si Savvy at nakakatakot itong tumingin sa kanya. Ipapakuha ko ang mga gamit mo mamaya. Imporma nito. Nang nasa harapan na sila ng kotse, ay agad siya nitong pinasok. Doon na siya malakas na sumigaw. Mahinang tumawa si Michael. Walang makakarinig sa'yo sa labas. Ano ba kasing problema mo, ha? Aalis na nga ako eh. Singhal ni Savvy. Kung hindi ka patitigil dyan, ay hahalikan na talaga kita. Giit nito. Dahil sa sinabi ni Michael ay napatigil siya. Sa kanilang biyahe ay talagang natahimik siya. Maraming gustong itanong si Savvy kay Michael pero hindi niya magawa iyon. Nandito na tayo. Imporma ni Michael. Kitang-kita ni Savvy ang mansyon nito. Sabi nang ayaw ko nang bumalik eh. Reklamo niya ulit. Ngunit hindi man lang nakinig sa kanya si Michael. Unang lumabas ito ng kotse at kinuha siya sa loob. Sinungaling ka talaga! Mapagpanggap! Singhal ni Savvy kay Michael. Tumawa lamang ito na mahina. Hindi mo alam kung ano ang dahilan ng lahat ng ito, Savvy. May diin ang boses ito. Ngunit masanging ibabaw ang galit ni Savvy, kaya kahit lalaki ang kanyang kausap, ay wala siyang naramdamang takot sa minutong yun. Alam ko, Michael. May kapatid, hindi na niya natuloy ang kanya sasabihin dahil humalik na sa kanyang mga labi si Michael. Noong una ay nagpubiglas siya, pero hindi mapigilan ang bugso ng kanyang damdamin dahil kahit ayaw niya ay nagpatuloy si Savvy. She like it. Pumikit si Savvy dahil kakaibang sarap ang hatid ng halik nito. Sinabi ko na sa'yo na manahimik ka. Pagsasalita ni Michael nang kusa na itong humiwalay sa kanilang halikan. Si Savvy naman na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang naranasan. In fact, lahat ng revelasyon ay kailangan ng kasagutan. Nagpahila si Savvy papasok sa loob ng bahay. Nakita niya agad si Reka. Lumapit ito sa kanya at nagyakapan silang dalawa. Nag-aalala ako sa iyo. Bulong nito. Simple siyang ngumiti. Kumunot ang kanyang noo na muli niyang binalingan ng tingin si Michael. Isa ka mapagpanggap! Dinuro pa niya si Michael ngunit ngumiti lamang ito. Umupo si Michael sa sofa. Aalis na ako, Michael. Hayaan mo na ako. Please lang. Sumigaw na si Savvy dahil sobra na siyang galit. Nasa harapan na siya ni Michael. Umupo ka dyan kung gusto mong malaman ang katotohanan. Utos ito. Natigilan si Savvy at kumunot ang noo. Katotohanan? Hindi ito sumagot sa kanya kaya umupo na lang siya sa kabilang bahagi. Hindi ka talaga pinapabayaan ng mga magulang mo. Noong napunta ka dito, ay nalaman nila agad na ako ang amo mo. Well, they said na ingatan ka. Lucky you, napunta ka sa isang gwapo at mabait na katulad ko. At saka,
Itong pagpapanggap ko na bulag dahil ito sa kapatid ko na gustong angkinin ang aking mga kayamanan. Mabuti na lang talaga ay may malakas sa kami ebidensya kaya pwede na akong bumalik sa dati. Mahaba ang paliwanag dito pero lahat ng yun ay mabilis na proseso sa isip ni Savvy. Hindi siya makapaniwala na all this time ay pinoprotektahan pa rin pala siya ng mga magulang niya. Kung ganoon, aalis na ako. Tatayo na sana siya ay bigla siyang pinigilan ni Michael. At kahit alam nilang nandito ka, galit pa rin sila sa'yo, Savvy. Lalo na at sinumpong kita kung anong klaseng trabahante ka dito. Dahil sa sinabi ni Michael ay sinugod niya ito. Pinagsusuntok niya ito ng malakas. Buisit ka! Inuubos mo talagang pasensya ko, no? Saad niyang galit na talaga. Ngunit tinatawanan talaga siya ni Michael. Mas lalo pa siya nagalit dahil naalala niya ang mga ginagawa niya. Natigil lamang si Savvy nang napagod lang siya. Papatayin talaga kita! Singhal nito. Ang cute mo talaga magalit, no? Natigilan si Savvy sa sinabi niyo ni Michael. Mabilis siyang umalis at pumasok sa kanyang kwarto. Sumigaw siya ng sobrang lakas. Hindi niya akalain na yon ang katotohanan. Napaupo na lamang si Savvy sa kanyang kama. Ilang minuto ang lumipas ay pumasok si Reka. Sorry kung nagsinungaling ako tungkol sa pagkabulag ni Sir Michael. Talaga sinabihan niya kami na magsinungaling. Paliwanag dito. Ayos lang, Reka. Naiintindihan ko naman eh. Tugon niya. Lumapit naman sa kanya si Reka. Alam mo ba, gustong-gusto ka ni Sir Michael. Gabi-gabi kanyang ikinakwento sa amin. Alam namin ang lahat ng kabalastugan na ginawa mo kapag kayong dalawa lang sa kwarto. Paliwanag nito. Tumingin siya kay Reka. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman sa minutong yun. Nakakahiya, giit niya. Pero hindi ako nagsisinungaling na gusto ka ni Sir. Talagang nagpapapansin siya sa'yo. Baka nga maligaw na yun sa'yo eh. Paliwanag pa nito. Inayos sa laman ni Savvy ang kanyang buhok. Sa mga nangyayari ngayon at mga nalaman ko, hindi ko na alam kung anong aking gagawin. Feel ko talaga na destiny kayo ni Sir. Tignan mo, dumating ka dito dahil sa mga problema mo. At nandiyan naman si Sir Michael para protektahan ka. Protektahan? Hindi ngayon tanggap. Ang ibig ko sabihin ay nandiyan siya para sa'yo. Paliwanag ni Reka. Natahimik si Savvy. Ang tagal nang hindi ngumingiti si Sir Michael. Simula noong magkaaway sila ng kanyang kapatid. Pero noong dumating ka, talagang nagbago siya. Muling pagsasalita nito. Napaisip ni Savvy kung nagsasabi ba ng totoo si Reka. Sa nakikita niyang expression sa mukha nito, talagang naramdaman niyang sincero ito. She could feel it. Actually, gusto ko rin naman kasi siya. Hindi ko lang matanggap. Nahihiya pa siyang sabihin yon. Ngumiti sa kanya si Reka. Gusto ko na kayong dalawa ang magkatuluyan. Naramdaman ko talaga na mahal mo siya, Sav. Bawat tingin mo sa kanya ay may kakaiba talaga. Paliwanag nito. Tumahimik ka nga. Andaman na nating dalawa. Natawa na lamang silang dalawa. Nagyakapan ulit sila. Nagpaiwan si Savvy sa kanyang kwarto. Mga oras ang lumipas ay may kumatok na naman. Sav? Agad na naalerto si Savvy. Sir? Nauutal niya sambit. Just call me Michael. Kung guguluhin mo lang ako, ay wala na ako sa mood. Giit niya agad. Mahinang tumawa si Michael. Gusto mo bang ilabas ang galit mo? Tumingin siya dito. Nailabas ko na. Kanina pa. Pero hindi sumagot si Michael. Hinila siya nito palabas ng bahay. Namalay na lang niya ang sarili na nasa loob ng kotse. Wala ako sa mood, okay?
Nagts lamang si Michael. Nang bumiyahe na sila ay walang nagawa si Savvy. I'm sorry for the wrong things that I did. Walang imik si Savvy pero nakikinig siya. Kaya niya pala mag-sorry? Alam ko na hindi yung magaganda. And about us having sex. Kalimutan na lang natin yon. Let's make a thing right, Sav. Hindi sanay si Savvy na tawagin siya nitong Sav. Simula kasi noon dumating ka sa buhay ko, ay binago mo ko. Gusto ko na lang magpapansin sa'yo. Alam mo na yun, natatawa nga ako sa mga pinaggagawa mo. Ayaw ko marinig ang mga yun. Sabi niyang naiinis. Napakagat siya ng labi dahil nagpipigil siya ng ngiti. Thank you for coming into my life, Sav. You saved me from death. Mahina lamang ang boses ito. Napatingin siya sa unahan. Save you from death? Tumango ito. Yes. Muntik ko nang patayin ang buhay ko sa banyo. Yung nadatnan mo ako na hubad, ay gagawin ko na sana yung sa banyo. Tinago ko agad ang kutsilyo. Sa minutong yon na hindi na napigilan ni Savvy ang kanyang mga luha. Nagpunas siya. Bakit mo papatayin sarili mo? Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili. Dahil sa kapatid kong walang ibang ginawa, kundi ang sinisiraan ako para lamang mapagbagsak niya ako. Kahit naman talaga ang mga mayayamang mga tao ay may mga problema din. It could be about their richness, family, or other aspects. Kagaya ni Savvy, galing siya sa mayayamang pamilya, but yun din ang kanyang problema. I'm speechless. Iyon lamang ang kanyang sagot. Mahinang tumawa si Michael. Gusto kita, Sav. Siguro alam mo na yun dahil kay Reka. Nagtuod si Savvy sa confession nito. But I am not expecting anything in return. Saad pa nito. Ipinikit saglit ni Savvy ang kanyang mga mata. Nagpipigil siya na sasabihin niya. Ngunit saglit pa ay hindi siya makapagpigil. I'm sorry for being an amateur. Nasanay lang talaga ako na nasusunod parati mga gusto ko. Sa mga sinabi mo, gusto kong mag-thank you at mag-sorry. Yes, nagpapasalamat ako sa iyo kasi tinanggap mo ko. Wala talaga akong alam sa gawaing bahay. And sorry kung binugbog kita at sa mga ginagawa kong kabalastugan. Nahihiya talaga siya magsabi na mga ganito sa isang tao. Nakita niyang ngumiti si Michael. Hindi mo ba ako gusto? Isang pagtatanaw na para bang walang mali siya. Kumibot-kibot ang kanyang pipig. Gusto kita, Michael. Sobrang gusto. Dahil sa kanyang sinabi ay napahinto ang kotse. Gusto mo ko? Masaya ito. Ayaw na niyang ulitin pa yon. Kahit anong pigil ni Savvy sa kanyang ngiti ay talagang hindi niya ito napigilan. Gusto pala natin ang isa't isa eh. Unas ni Michael. Isang linggong matuling lumipas ay lumalalim ang ugnayan nilang dalawa. Nagising na lang talaga si Savvy na naging maganda ang kanilang samahan. Hindi niya akalain naliligawan siya ni Michael. Sa katunayan ay ma-effort ito. Kaya kahit 3 araw pa ito naligaw sa kanya, ay sinagot na niya ito. Nagising si Savvy ng maaga at kahit maaga pa ay nakaramdam na siya ng kirot sa kanyang tiyan. Masusuka yata ako, giit niya. Mabilis siyang umalis sa kama. Tinignan niya si Michael na katabi niya habang wala itong saplot. Pumasok siya sa banyo at doon na sumuka. Magkaraan ng ilang minuto ay narinig niya ang boses si Michael. Ayos ka lang ba, Sav? Nag-aalala ito sa kanya. Sumuka lang siya na sumuka. Nang maayos na, ay sumandal na lamang siya sa pader. Buntis yata ako, bulong ni Savvy. Lumabas na siya sa banyo. Nadatnan niya si Michael na nakaupo sa sofa ng kwarto. Lumapit ito agad sa kanya. Anong nangyari?
May masakit pa sa'yo? Bakit ka nasusuka? Sunod-sunod ang mga tanong nito, ngunit nanlaki rin ang mga mata ni Michael na mapagtanto iyon. Buntis ka ba? Muli nitong tanong sa kanya habang nakangiti ito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Kinahapunan ay totoo ngang buntis si Savi dahil nag-pregnancy test siya. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari sa kanya. Ano na lang kayang sasabihin ng mga magulang ko? Nag-aalala siya habang kaharap niya si Michael. Alam na nila. Bukas sa bukas din ay pupunta tayo sa inyo. They are happy, Sav. Saan nito? Ganoon lang kadali? Giit ni Savi. Yap, sinabi ko na sa kanila ang lahat. Nagmamahalan tayo sa isa't isa. Paliwanag dito. Hindi mo alam kung anong klaseng magulang mayroon ako. Giit pa ni Savi. Alam ko yun, Sav. They are strict and they want their daughter to marry a rich man. Paliwanag ulit nito. Lumapit sa kanya si Michael. Kahit anong klase magulang ka pa mayroon, ang mahalaga ay nagmamahalan tayong dalawa, Sav. Alam ko na sobrang bilis, pero hindi na natin ito mapipigilan. Simpleng ngumiti si Savi. Kahit papaano ay napangiti siya dahil makikita niya ulit ang kanyang mga magulang. Sinabi mo ba sa kanila? Gusto lamang niyang manigurado. Tumango naman agad si Michael. They want me to pay them. Wala namang problema sa akin. Ginawa nila yun? Tumango lang ulit si Michael nang itanong niya iyon. Pero gusto kong makaharap sila. Hihingin ko pa rin ang kanilang basbas at ipagpapaalam ko sa kanila na papakasalan kita this year. Imporma nito. Nalaki ang mga mata ni Savi. Ikakasal agad tayo? Ngumiti si Michael. But, I will respect your decision. Kung nabibilisan ka masyado, ay ayos lang na hindi this year. Tumango-tango si Savi. Kinabukasan ay magkahalo ang naramdaman ni Savi. Are you ready? Tumango si Savi sa tanong na yun ni Michael. Nasa harapan na sila ng gate. Lumingon si Michael sa kanya. Mabilis din itong hinawakan ang kanyang kamay. This will be okay. Mariin itong banggit. May panindigan si Michael sa mga sinasabi nito, kaya nagtitiwala siya dito. Matapos sila mag-doorbell ay agad na pumukas ang pintuan. Pumasok na po kayo. Imporma ng bagong maid. Pumasok na agad sila. Hindi pa man sila nakarating sa pintuan na mansyon ay nakaabang na sa kanila ang kanilang mga magulang. Nakangiti sila. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Totoo ba to? Bumulong talaga siya kay Michael. This is real. Tugon naman ni Michael. Nang nasa harapan na sila ng mga magulang niya, ay nakita niya ang mga luha ng kanyang mama. Sweetheart, bungad nito. Her mother hugged her tightly. I'm sorry, sweetheart. Paghingi nito ng kapatawaran. So, this is our Michael Saavedra. Masayang banggit nito nang matapos nang yumakap sa kanya ang mama. Magandang umaga po sa inyo. Bati naman ni Michael. Pasok na kayo at mapag-usapan na natin ang lahat. Ayon ng kanyang papa. Hindi siya makapaniwala. Akala niya na magagalit ang mga ito sa kanya. Gusto niyang tanungin si Michael kung anong pinakain nito sa mga magulang niya, kaya ganito ang mga ito. Pero, pinanatili na lamang niyang tahimik ang bagay na yon. It's been a long month, sweetheart. I'm sorry for everything that we did to you. Paghingi ng kapatawaran ng kanyang papa. Nakaupo na sila. Magkaharap na silang apat. And you finally find a man to marry. Pagsasalita rin ng kanyang mama. Humawak sa kanyang kamay si Michael. If she was alone, she knew she could not handle it. But with Michael, lumakas ang kanyang loob. Yes, me and your daughter will be married soon.
Nandito po kami, Mr. and Mrs. Martinez, para hingin ang iyong basbas sa magpakasal kaming dalawa ni Savvy. I want to hear your word regarding na titira na siya sa aking bahay. Mahabang paliwanag ni Michael. Alam niyang naramdaman ni Michael ang panginginig ng kanyang kamay, kaya hinaplos niya ito gamit ang daliri nito. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang mama. Mr. Saavedra, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Hindi kami tutol sa pagmamahalan yung dalawa. Kaya kung ano man ang napag-usapan natin, ay magiging maayos ang lahat. Paliwanag nito. Ngumiti rin ang kanyang mama sa kanya at ganoon na rin ang kanyang papa. Anong masasabi mo, sweetheart? Hindi mo ba kami na-miss? Tanong ng kanyang papa. Sobra ko po kayong na-miss. At sasabihin ko po sa inyo na buntis po ako. Masaya ang mga mukha ng mga ito, ngunit alam nilang dalawa ni Michael na hindi totoo ang mga pinapakita ng mga ito. That's great! Congratulations to the both of you! Simpleng ngumiti si Savvy. Tumingin sa kanya si Michael bago muling bumalik sa kanyang mga magulang. So, I will just send you the papers? Paninigurado ni Michael. Alam na ni Savvy ang tungkol doon. Tumango ang kanyang mga magulang. So, Mr. and Mrs. Martinez, aalis na kami ni Savvy dahil may pupuntahan pa kami. Paalam ni Michael. Tumango ang mama ni Savvy kasabay ay ang pagtayo nito. Ingatan mo ang anak namin, Mr. Saavedra. Bilin ng kanyang papa. Tumango si Michael. Umalis na agad silang dalawa. They are such a bad parents. Giit ni Michael nang nasa loob na sila ng kotse. Hindi na pinigilan ni Savvy ang kanyang sarili. Hindi na ako babalik sa bahay na yan. Singhal niya. Hinawakan ni Michael ang kanyang kamay. Pupunta tayo sa seashore. I know a place. Doon mo ilabas ang galit mo. Tumango lamang siya. Mabuti na lang talaga na dumating sa buhay niya si Michael. 1 taon na ang nakalipas. Sobrang saya ni Savvy na hanggang ngayon ay kasama niya pa rin ang kanyang pinakamamahal na lalaki. Ang gwapo ng anak natin. Masaya rin siya na kahit hindi pa masila kasal ni Michael, ay pinanindigan nito ang pagiging responsableng ama. Pero nagmana sa akin ng ilong, giit ni Savvy. Sure ako na sa akin ang mga mata. Pilit naman ni Michael. Pabiro niyang kinurot ang pisngi ni Michael, pero natigil sila nang umiyak ang kanilang anak. Iyakin? Natatawang sabi ni Savvy. Nagtataka siya nang tumahimik bigla sa kanyang likuran si Michael. At nang matignan niya ito, ay nanlaki ang kanyang mga mata nang nakaluhod na ito. Anong ginagawa mo? Nakangiti niyang tanong. It has been a month, Sav. Alam kong parehas sa tayong ready. Sav, will you marry me? Kahit hindi enggrande ang proposal ni Michael, wala na siyang ibang hinihiling pa. Yes, I will marry you. Masaya niyang sambit. Isinuot ni Michael ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo na ito at humarap sa kanya. Wala na akong ibang sasabihin pa, Sav. Mahal na mahal kita. Unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya. Sa minutong yon, sobrang nararamdaman ni Savvy ang walang katumbas sa pagmamahal nito sa kanya. Thank you for loving me, babe. Malambing ang kanyang boses. Humalik si Michael sa kanyang noo. Hindi ako magsasawang mahalin ka araw-araw. Nginitian silang dalawa. Ang bilis ng panahon, no? Natatawang sambit ni Savvy. Kinurot ni Michael ang kanyang pisngi. At hindi ako nagsisisi. Ikaw ba? Nagsisisi ka ba? Kinurot naman ni Savvy ang tagiliran ni Michael. Hindi ah. Muli na lamang humalik si Michael sa kanya. Kakatapos lang ng kanilang kasal ay nagbakasyon na agad sila sa Canada. 1 buwan ang lumipas sa sobrang bilis ay sabi ni Michael sa kanya na lilibutin nila ang mundo.
Ang ganda naman dito sa Switzerland. Masayang sambit ni Reka. Oo nga eh. First time ko. Masaya rin si Savvy habang pinulot niya ang snow. Mabuti na lang talaga sinama niya ako ni Michael. Aba, hindi kita iiwan no? Best friend kaya kita. Saad niyang niyakap si Savvy. Well, dapat lang no? Natawa silang lahat. Lumingon din sila nang dumating na ang dalawang lalaki. At nandito na nga ang dalawa. Masayang sambit ni Savvy. Tinignan niya si Reka. Bumulong siya dito. Alam ko na may nangyari sa inyong dalawa ni Kyle. Nalaki ang mga mata ni Reka. Bakit mo alam? Nagkwento si Kyle kay Michael at kinuwento naman ni Michael sa akin. Paliwanag niya. Pinatukan siya ni Reka. Nagtala na lang kami ng kape. Imporma ni Michael. Nasaan palang anak natin? Tanong niya agad. Nag-hire muna ako ng babysitter sandali para makapag-enjoy naman tayo. Maglakad-lakad tayo. Imporma nito. Tumayo na silang dalawa ni Reka. Lumapit si Savvy sa kanyang asawa. Pinalapit naman ni Michael si Kyle kay Reka. Unang naglakad silang dalawa ni Michael. Sa tingin mo magkakatuluyan ang dalawang yan? Natatawan tanong ni Savvy. Tumawa na rin si Michael. Tinakot ko si Kyle na kapag hindi sila magpapakasal ni Reka, sa susunod na taon ay puputulin ko ang ari niya. Naghagikikan sila. Sandali pa ay naramdaman ni Savvy ang mainit itong kamay. Ang saya pala kapag may asawa na. Sambit ni Michael. Hindi ko talaga inaakala na sobrang bilis sa mga panahon. Ikaw lang kasi itong mabilis. Pabiro niyang reklamo. Aba, ayaw ko rin naman kasi maagawan pa ako. Malaking kawalan niyo sa akin. Pabiro niyang kinurot ang pisngi nito. Humalik naman sa kanya si Michael. Huminto muna sila dahil nakita nila ang isang maliit na ilog na may tubig pang dumadaloy. Ang ganda talaga dito. Dati pangarap ko lang ang makapunta dito. Ganito pala talaga ang Switzerland. Thanks to me. Tanging sagot ni Michael. Yeah, I am so thankful that you unexpectedly came into my life. Isipin mo yun, magagalitan tayo pero gusto pala natin ang isa't isa. Mapagbiro talaga ang tadhana ano? Giit ni Savvy. Tumango si Michael. Akala ko nga, tatanda na lang akong walang magiging pamilya. Muntik pa ako mawalan ng pag-asa mabuhay pa. Kaya ako dapat ang mas thankful. Kinurot niya ulit ang pisngi nito. Magkaharap silang dalawa. Magkatitikan sa isa't isa. Thankful tayo sa isa't isa. May nangyayaring hindi maganda sa buhay natin dahil natatagpuan natin ang taong magbibigay ng puna doon. And we found each other. Pinunam mo ang buhay ko, babe. Binigay mo ng kulay ang buhay ko. Mahabang paliwanag niya. Mabilis sa humalik sa kanyang labi si Michael. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mahindi pa pala ako na ibigay sa'yo na gift. Ano naman yun? Takang tanong ni Savvy. Kinuha muna ni Michael sa bulsa ang isang maliit ngunit malapad na box. Binuksan agad nito ang box. What's that? Nakangiti na siya at excited na malaman kung ano ang laman nun. An antique necklace. Tugon nito. Baka multo ang nagmamayari niyan ha? Saad nito. Yeah. Natatawang sagot ni Michael. It's actually for my mom. She gave it to me para sa babae mapapangasawa ko. So, I will give it to you. That's so sweet. Masayang sabi niya. She really appreciated. Nang makita na niya ang necklace ay napatakip siya ng kanyang bibig. From my mother's to yours. Saad ni Michael. Tumalikod na siya at inilikay ni ito. Bagay ba sa akin? Gusto lamang niyang manigurado. Tumango si Michael. Kumuha ito ng DSLR sa maliit itong bag. I will take a picture of you. Imporma nito. Nag-post agad siya. Tinignan niya ang picture. Dahil sa kanyang naramdamang kasiyahan ay napayakap na lamang siya kay Michael. Thank you, babe. If I could only thank your mother, sabi niya.
Tiyak ako na nasisiyahan siya. Tugon ni Michael. Ngumiti lamang siya. Nagpa-picture na rin silang dalawa ni Reka. Marami pa silang napuntahan na lugar sa Switzerland. Sobrang saya ni Savi. At nang nasa hotel na sila, ay nagtanong na agad siya. Kailan pala tayo uuwi sa Pilipinas? Agad naman lumingon sa kanya si Michael. Diretso na tayo sa Italy. Dahil sa narinig, ay napangiti na lamang siya. Bakit ganoon na lang ang saya mo? Nagtatakang tanong ni Michael. Nagpuno si Savi ng luha. Para na kasi akong aso na matagal na nakaselda. Kahit kasi mayaman kami ay hindi ako pinapayagan ng mga magulang ko mag-travel. Parati na lang ako nasa bahay. Hinarap siya ni Michael. Humalik ito sa kanyang noo. At dahil nandito naman na ako, kahit saan mo gusto ay pupuntahan natin. Tumulo na malaya ang kanyang mga luha. Mga luha na puno ng kasiyahan. She really felt truly being loved by Michael. Sa lahat ng taong nakilala niya sa mundo, si Michael lang ang nagparamdam sa kanya na importante siya. Thank you, babe. You make feel special and worth it. Pasasalamat niya. Humalik sa kanya si Michael bago nagsalita. You are worth it. At patuloy kong iparamdam yun sa'yo bawat segundo, araw-araw o buwan-buwan. Malambing ang boses nito. She hugged him. Mas mabuti na lang hinayaan niya ang kanyang luha. I love you, Michael. Malambing ang sabi. Mas humigpit ang yakap ni Savi kay Michael. Sa puntong yon, katumbas ng kanyang pagmamahal ay ang yakap niya kay Michael. Alam niyang patuloy niyang mamahalin si Michael. The love she has for him will never fade. It will last longer the time they had in this world. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito.